Good morning, guys. Welcome back to With Love channel. And for today, may gagawin tayo. May ipapakita ko sa inyo setup. Ito yung work from home setup ko ng backup power source. So, ano ba yung ginagamit ko kapag biglang nagkaroon ng brownout? Ano ba yung setup ko para makasurvive sa brownout? Kasi syempre, pag nag-brownout, magkakaroon ka ng penalties. May mga companies na hindi nila matanggap na pumasok ka sa work from home and then wala kang backup power source, which is reasonable naman kasi dapat alam mo na dapat meron kang ganitong setup at talaga may backup ka kasi business is business. Hindi nila kaya na i-risk na kunin ka if wala kang backup power source. Kaya siguro may makikita nyo na sigurado na kapag ka nag-apply kayo sa work from home, meron silang tanong doon kung meron kang backup power source at ano ang backup power source nyo. So, meron tayong mga iba't ibang power source. Meron tayong power stations, ganito, na nagre-range siya pag pumunta kayo sa Shopee or sa Lazada. Magre-range siya siguro ng, yung maganda na talaga, siguro mga starting siya 15,000 or more. Meron din naman tayong car battery, tapos may inverter setup. At yun yung meron ako. So, yun yung ipapakita ko sa inyo today. Kasi, para sa akin, at syempre, yung mga budget-friendly na mga setup na hindi ka naman talaga bibitawan kapag kailangan mo talaga ng ganitong backup power source, okay? So, tingnan natin kung paano to. But before that, tingnan na, intro na nga tayo. Ayan. So, ito na guys yung pinaka-setup ko. Ito yung car battery at ito yung solar power inverter. Okay? So, yung car battery ko, Ultra Plus, maintenance free. Siyempre, maintenance free. Ano ba yung difference ng maintenance free sa hindi maintenance free? Ito maintenance free, meron kasi siyang, uh, yung ibang car batteries, alam niyo yung may tubig na parang kailangan niyo siyang, meron dito siya eh, in-explain sa akin siya na binibilan ko ng battery, na meron siyang tubig, kailangan mo siyang, lalagyan mo pa siya ng tubig para sigurado na safe siya. Pero ito, wala ka nang gagawin dyan. Wala ka nang kailangang kutkutin or kung ano man. Kaya ang kukunin nyo na lang is maintenance free. Kasi syempre minsan hindi naman natin alam kung tama yung ginagawa natin na paglalagay ng mga tubig-tubig dyan. So, okay na din naman to. Kasi wala ka ng abalan na mangyayari. So, ito na lang yun. Kung wala tayong masyadong time para i-check kung okay pa ba yung batteries natin, ito na lang yung bilhin nyo. Maintenance free na car battery. Kasi, yun nga, kagaya ng sabi ko, kung wala kayong time na gano'n, baka kasi mamaya magkaroon pa ng aberya, hindi nyo napansin, hindi nyo na pala siyang i-maintain, hindi nyo nagawa, tapos kapag kailangan nyo na ng battery, hindi nyo magamit. So, konti lang naman yung dadagdag nyo sa maintenance fee. Yun na lang. Kung bibili kayo, ganito na lang ibili nyo. Huwag na kayong magtipid. Kasi baka mas lalo pa kayong madoblehan kapag hindi nyo na-maintain ng ayos. So, ganito yan, guys. Ito yung Boscas Solar Power Inverter. So, ito yung model niya. 2,000 watts. Reverse battery protection. Yan. Tingnan nyo na lang yung brand. And then, pwede yung i-pause yung video para mahanap nyo siya sa Shopee or sa Lazada. Kasi talagang hindi ako binitawan ito. So, ito yung setup. Ito yung inverter. Okay? Yung inverter kasi meron siyang switch. Ito ay on-off. Ayan. On-off. On-off. Ito yung saksakan ng extension. So, dito nyo isasaksak yung extension nyo kapag naka-on na siya. Siyempre, isasaksak nyo muna para safe, tapos sa kanya yung on. And then, ito yung red and black wires or cables na nakakonect sa battery, sa car battery. Okay? So, red to red, syempre, black to black.
Ayan o, may color coding naman siya eh. Red and black. Yan lang, wala nang ibang colors yan. So, yung red goes to the positive side. Ayan, positive. Yung black goes to the negative port. Ayan yung negative. Yung mga car batteries na mabibili nyo, may positive and negative yan. Ayan, positive and then negative. Para hindi, alam nyo nga kung saan nyo siya ilalagay. So, yung sa mga car batteries naman, syempre pag mahal ng battery, pag ganda. So, kayo na yung bahalang mag-decide kung ano yung bibilhin nyo. Madami naman tayong mga car batteries dyan na available sa market. Kung ano yung tested nyo na, kung ano yung sa tingin nyo, kahit sa car nyo ay talagang matagal bago nyo siya palitan, yun yung bilhin nyo. Kasi, hindi naman kayo mapapahiya dyan. Kumbaga parang para sa inyo din naman yan. Kesa magkaroon kayo ng penalty sa work nyo, di ba? So, ito yun. So, ayan guys. So, pag binili nyo siya, may kasama siyang ganitong cord. Itong inverter. May kasama na siya na cable. Tapos, actually, cable lang. Ito yung switch na binili ko separately. So, ang mangyayari dyan is, ito, isusuksukin siya dito. Di ba yung battery kapag binili nyo, ganito siya. So, meron siyang, ayan o, ganito lang siya pag binili nyo. So, may cover to ng plastic. Tapos, itong switch, ito kasi, separate ko siya binili. Yan. Before kasi, ito, kukonekta mo siya dito. Di ba? So, ipapasok mo siya dyan para saka mo ikot-ikot para mapa-function mo siya, i-on mo siya dito. Ngayon kasi, kapag biglaan, ang brownout naman kasi pag minsan, most of the time, ano siya, biglaan siya, di ba? So, ang ginawa ko, bumili ako ng ganitong switch. Ganun lang siya, isa-switch mo siyang ganun. No? Yan. Ang ginawa ko sa kanya, nakapasok na siya agad dyan. Okay? Naka-ready na siya, naka-off lang siya. Okay? So, pag nag-brown out, switch mo lang siya, pero make sure na masikip to ha. May kasama yung mga, anong tawag doon? Yung pampasikip na bakal. Pasok siya dyan, tapos gaganon siya. Para talagang yung connection niya, walang gap. Kasi pagka may gap yan, madaling maubos yung battery nyo. Okay? So, papahigpitan nyo siya dito. So, kalimitan yung setup niya. Nakaganito siya para madali siyang mahigpitan dito. Okay? And then, yan. So, parehas yan. Ito naman, ginanito ko para dito ko siya hihigpitan. So, parehas yan. Naka-off yan. Depende sa iyo, paano nyo siya yan, on or off. Dalawa lang naman yan. So, pag naka-off yan, naka-ready siya, naka-off din to, ganyan lang siya. Waiting. Standby siya talaga. Talagang backup siya. Tapos, katabi niya siya. Ito yung computer niyo. Andiyan siya. Pwedeng nasa ilalim siya ng table. Basta make sure na malapit lang sa inyo. Para pag nag-brown out, automatic yung extension na ginagamit nyo sa work. Okay? Gaya nito, ito extension ko na to. Bubunutin ko lang siya dun. Sasalpak ko siya dito. And then, i-on ko. And then, pagka-on ko niyan, so before nyo pala i-on to, ito muna, i-on nyo muna yan, ikot nyo yan. Pag na-on nyo yan, tutunog yung inverter. Pag naka-on na siya dito, iilaw siya ng green. Ayan. Pag ilaw niyan, power na yun. That's your backup power. Mapapatakbo na nyo yan. And gaano ba katagal? Okay, gaano katagal yung tinatagal niya? Guys, pwede siya ng 4 to 6 hours. Kasama to. Grabe, no? So, kung halimbawang may charge pa yung laptop nyo, kasi pwede siyang i-charge ulit. I mean, ibig ko sabihin, pwede mo siyang i-charge muna. Huwag nyo muna siyang isaksak dun sa extension para makatipid kayo ng gamit sa battery. So, ang mangyayari dyan, papatakbuhin lang ng battery nyo is yung router, okay? At saka yung extra monitor nyo kung kailangan nyo talaga ng dual screen. Ngayon, kung talagang kailangan nyo ng backup power source at medyo matagal pa yung shift nyo,
huwag mo nang gamitin yung extra monitor, di ba? Hanggang para mapahaba niyo yung life ng battery. Kasi pag konti nang nakasaksak dun sa extension, pagtagal syempre ng gamit ng battery. So, depende sa device yan. Kung ilang watts, kung ilang, um, kung ilang watts yung nakasaksak dito sa extension nyo. Okay, one thing more. Yung battery, hindi siya dapat nakadirekta sa floor. Okay? Dapat may patungan siya na styro. So, itong styro na to, pag binili nyo kasi yung battery, may kasama na siyang styro, di ba? So, ipatong nyo na lang, tinapos sila ano. Pero, okay lang yan. I mean, kung meron pa naman kayo magagamit, why not? So, ipapatong nyo lang siya dito. Tapos, okay na siya. Kasi hindi siya pwedeng direkta sa floor. Okay? No, no, no. Papatungan nyo siya nito, tapos patong yung battery dito. And then, okay na yan. Okay? Tapos, yun lang yung setup. Pakita ko sa inyo, guys, kung paano ko siya ginagamit, ha? Wait lang, ito. Okay, guys. So, ito na. Ni-ready ko. Make sure may styro sa ilalim yung battery. And then, ayan na siya. So, ang on niya, guys, pipihitin nyo lang ang isa dito. So, ganyan. Naka-on na siya. In-on ko na. Iilaw tong green. Minsan may tunog yan. Actually, may tunog siya talaga pag naka-on. Para marinig yung tunog niya na pataas na tone. Parang yung pitch niya is mataas. Ibig sabihin, connected na siya. Iilaw din yan. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Pihitin ko to. Yun na. So, naka-on yan. Ayun yung light. And then, ito yung extension. Kung saan nakasaksak yung mga devices nyo. Pag ganda na extension nyo. Okay. Ayan, guys, nakailaw yung extension. Galing lang yun dyan, ha. Ito yan, oh. Okay, ito yung connection niya, oh. Diba? And then, nagsaksak ako ng isang maliit na fan para ipakita ko sa inyo na talagang nagana siya. See? So, ayan, guys. Magana, yan na umiikot. Diba? Kita nyo ba? Galing, diba, guys? You can never go wrong. Why? Meron ko ng backup power source. Magkano lang ba to? Ito, pag bumili ka na ng magandang battery, syempre, yung nagre-range siya ng pinakamura, I think, is around 3,500. Tapos, meron kang mabibili na 7,000. Depende sa brand. Paganda ng brand, paganda syempre ng battery. And then itong inverter, you can always buy this. Lagi nyo siyang makikita sa Shopee or Lazada. Ayan lang siya. Okay? And then, so ipopost ko to. Lalagyan ko ng mga pictures para syempre makita nyo siya. Yan. And then, yun lang. Madali lang. Actually, yung ginagawa ko kapag bumibili ako ng extension, isasalpak ko dito. Gusto ko yung may light indicator. Kasi para kita nyo na mayroon talagang current or electricity na dumadaloy. Wow, Tagalog. Na dumadaloy from your inverter going to your extension. So, madami yan. Yung ginagamit ko talaga, super dami. Siguro mga 5 na sockets or plugs na pwede yung pagsaksakan. Siyempre, depende sa device na gagamitin nyo kapag emergency. Ano ba? Mga ginagamit ko kasi is mini fan. And then, of course, yung router. And then, yung laptop ko. Tapos dun sa laptop, may mga nakasaksak pa kasi ako ng mga webcam, headset, keyboard, at yun lang. Pero syempre, kapag nag-brownout, kanya-kanya na tayong way ng pagtitipid ng battery kung yun yung magiging power source. So yun guys, hindi pa naman ako binibitawan itong setup ko na to. It's good. And then sa next video, I will show you ano ba yung ginagamit ko. Kasi syempre, madi-discharge to, di ba? So, ano ba yung ginagamit ko na way para ma-charge ko siya. So, next video yun yung abangan natin. Pero yun na yun guys, setup ko. So, what you need is car battery, once again, inverter, extension. Kayo na yung bahala kung ilang butas yung gusto nyo. So, pwede na yun. Isasalban na kayo yan sa work from home setup nyo. You can never go wrong. Ay?
Ayan guys, kapag nagkakuryente naman, di patayin nyo lang to. Switch. Binigyan to na. Mamatay yan. Whoop! Siyempre, patayin nyo to. Off. Okay? Tapos wala na. Wala nang ilaw. Patay na yung fan. Nasalba na kayo sa isang matinding brownout. Yan lang yung partners. Car battery, inverter. And okay na. Yung brownout or power outage. Okay? Ito lang yung paghahanda nyo. Car battery, inverter, extension. Kung gusto nyo naman hindi kayo mahirapan sa pag-setup, bili kayo nito switch. Okay? Padali lang naman yan. Pag pinindot nyo yung ganyan, malalaman nyo kung naka-on na siya. Gaya ng ginawa ko. So, on. Yun. Pag pinatay nyo to, wala na. Patay na din. Pag inan nyo to, may maririnig kayong sound. Puk! On na. Ayan o. Off. Patay. On. Pihit. On. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Pinatay ko na. Sayang eh. Ayan lang guys. Bili ka ng switch. Switch to car battery switch. Setup. Binili ko siya. Dalawa yan. And then, extension, of course. Ito yung pinakabida sa video natin, car battery. Mala na kayo kung ano yung brand na gusto nyo. Inverter. Siyempre, iba yung lumalabas na power dito. So, kailangan siya bumili ng inverter para ma-invert niya. Of course, inverter nga. Nako-convert na yun. And then yun. Okay? So, yan lang guys. Picture natin yung setup. Pakita ko sa inyo. Para magaya nyo. At matulungan din kayo sa brownout. Okay? So, ayun guys. Sana ay makakatulong yung setup na pinakita ko sa inyo para maisalba kayo sa mga biglaang brownout or sa mga power outages na medyo mahaba kasi kung minsan mga 6 hours yung power outages, 4 hours or basta yung mga ganong klase ng emergency power outages or emergency brownout, talagang makakatulong tong ganitong setup. Kung wala pa kayong masyadong budget para bumili ng power station or yung generator kasi medyo mabigat na yun sa budget eh. So ito pwede ang gawin nyo, bili muna kayo ng car battery or yung quincenas na sweldo. And then yung sunod na quincenas, bili kayo nung inverter. Though yung inverter hindi naman siya mahal. So yun lang guys, konti-konti para hindi kayo mahirapan kapag mayroon kayong power outage. Okay? Kasi kung minsan ang laki talaga ng nawawalang penalties natin. Kinukuha talaga yun ng company. Kasi syempre, kung nandun ka kasi sa site, so dun sa site ng work nyo, hindi mo nang po problemahin yun. Kaya sila yung bahala mag-provide sa'yo ng power. Sila yung may computer, sila yung ano. So, ina-expect nila, kapag pinayagan ka nilang mag-work from home, kaya mo i-provide yun para sa sarili mo, para hindi maapektuhan yung business, di ba? So, yun lang guys. Sana ay makatulong sa inyo yung setup ko and don't forget to like, share, and subscribe with Love Channel. Once again, this is Maya. So, ito yung isa sa mga reviews natin na talaga namang masasabi ko na mapapakinabangan nyo. At talaga napapakinabangan ko naman siya. Actually, bibili pa ako ng siguro mga 3 setup pa yan. 3 set pa ng ganyan. Kasi para mas maganda, iba-ibang room, iba-ibang workstation. So, nga pala, yun palang isa pang tip. Kung halimbawa malayo yung router nyo, doon sa station nyo, edi, ang gawin nyo, bumili kayo ng mahabang extension. While yung extension cord, para ma-cater niya lahat. Diba? So, kayo na bahala. Discarte nyo na yan kung paano yung mapasasaksak yung mga devices nyo kung malalayo sila. Basta ang mahalaga, meron kayong backup power source. Okay? At sana, matulungan kayo nitong setup ko kasi ako, malaking tulong na bibigay niya sa akin ulit. Okay? Thank you so much. So, once again, this is Maya. Bukas ulit. Sana nga magawa ko. Pasensya na wala ako ng medyo matagal. Pero yun nga. So, sana magawa ko bukas ulit at huwag kayong mag-asawa sa mukha ko. Okay?
Kaya mag-asawa sa mukha ni Maya kasi tutulungan ko kayo sa mga iba't iba pang reviews na gagawin ko. And don't forget to like, share, and subscribe with Love Channel. And I'll see you again next time, guys. Thank you. Bye.